Ito mga kababayan ha, gumawa na naman ng panlilinlang. Itong si Bindalo mga kababayan. Itong si Senador Erwin Tulfo mga kababayan. Gusto na naman niya na linlangin tayo. Ayun nga kaya Bindalo mga kababayan, ay handa daw siyang mag-resign. Kung halimbawa nga, mapatunayan na siya nga ay tumanggap ng mali-malitang pera mula sa flood control. Kailangan daw maglatag ng mga ebidensya. Ano pa ba? Yung sinabi ng mga Marines mga kababayan, na sila nga mismo ang naghatid ng mga mali-malitang pera mula sa flood control. Paano natin mailatag yung mga ebidensya? Kung yung mga nagsasalita ay ginigipit ninyo. Kung yung mga 18 Marines at yung Peerless 14 ay ayaw nyong pakinggan, ayaw nyong imbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, Bindalo, na huwag tayong lagi na lang upuro na lang flood control. Ibang issue na naman daw. Kasi nga ikaw yung matatamaan. Paano mailabas ang ebidensya laban sa'yo? Kayo mismo ang pumipigil. Pinipigilan ninyo ang paglabas ng ebidensya. Ayop kayo. Tapos ngayon sasabihin mo, maglabas kayo ng ebidensya, handa akong mag-resign. Anak ng puta. Sino ba yung pinagluloko mo? Paano lalabas yung mga ebidensya na yan? Ginigipit ninyo ang mga gustong maglabas ng ebidensya. Ipinapakulong ninyo yung mga gustong mag-imbestiga laban sa inyo. Puta. Nakaka-heber itong mga hayop na itong mga kababayan. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Bago pa tayo ma-high blood. Ito, sabay-sabay na natin itong panoorin. Bakit hindi po sila iparisong ninyo dyan, ilaban? Ba't po kami nanahimik? Baga Vice President, gusto rin po ni Senator Marcoleta maging vice. Si Senador Aimee, si Senador Robin. Bakit kami lagi? Pakipurtol ko na lang. Diyos ko po naman. Dahil siga, bakit marami ng siga? Maghanap ka ng mga siga dyan sa kanto para lumaban dyan. Siga daw sila mga kababayan. Kunwari mga siga kayo. Noon maraming nalinlang sa inyo na mga siga kayo kunwari. Kasi nga, pinapakilos ninyo yung pira ninyo, mga inayupa kayo. Nagkukunwari lang kayo matatapang sa mga programa ninyo. Pero pagdating naman sa Senado, pagdating sa usapin ng katiwalian, ng korupsyon sa ating bansa, anong ginawa nyo? Tahimik kayo. Nagkukunwari lang kayo matatapang kayo noon para magamit ninyo. Yung pagkukunwarin, yung matatapang kayo para sa inyong sariling ambisyon. Gusto nyo tumakbo sa mga matataas na posisyon. Kaya noong nakaupo kayo sa Senado, mga inayupa kayo, tahimik kayo. Doon namin nakikita na puro lang yabang kayo. Kayo mga uplok na kayo. Puro lang kayo yabang, puro lang kayo salita. Pero pala pag malalaki na, malalaking tao na, yung babanggain nyo, tragis. Umuurong pala yung mga bayag nyo, mga hayop kayo. Tapos magyabang kayo, mga siga kayo, mga siga. Sino pinagluloko nyo? Ito, patuloy na ito mga kababayan. Yung problema ko kasi, kaya nababanado na kami kasi ito na lang pwedeng tumalo kay Sarah, please. Nakikita ko sa mga political analyst, mga gagawa ng super. Pag muna kami isama ho dyan. Kasi kawawa ho yung kami mismo, pati yung pamilya namin. Dagdag mo pa ito mga buang na mga 18 na gwardiya ito na tumanggap ng mali. Paano magtatanggap? Wala nga ako sa flood control. Wala naman, hindi naman po buang pero mas buang ka pa. O bakit ayaw mo ipatawag? Bakit hindi mo subukan na ipatawag sa ginagawang hearing ng Blue Ribbon? Ng Senate Blue Ribbon. Ba't ayaw mo ipatawag? Dahil takot na takot ka. Dahil alam mo sa sarili mo, ayop ka, huwag mo na kaming paglulukuhin. Alam mo sa sarili mo, na talagang totoo. Na nag-deliver sila ng pera. May mga picture mga kababayan.
May mga video na talagang totoo na itong mga Marines na ito ay naghatid ng mga pira sa mga taong yan. Paano mapatunayan yan? Bindalo. Kung hindi mo ipapatawag yan, kaya nga inagaw ninyo eh. Inagaw ninyo yung posisyon dyan sa Senado eh. Para hindi talaga tuluyang maipatawag yung 18 Marines na yan eh. Nung nakabalik nga itong si Senador Rodante Marcolita bilang sub-committee ng Blue Ribbon, nagkukumahog kayo. Nangangatog yung mga tuhod, yung mga hayop kayo at talagang gumawa talaga kayo ng paraan para makuha ninyo ulit yung Senate Blue Ribbon. Pinagluloko naman tayo nitong mga hayop na ito, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Lang po doon sa binanggit. Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Bitin niyo po sa Senado yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control, magre-resign po ako immediately. I will resign. I will conduct a press conference. I said I resign because I lied, because I have a flood control project. Wala po ni 5 akong nakuha simula na maging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo para sa flood control o farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makitang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Files o DPWH, o meron magturo sa akin na kayo na public works o district engineer, regional director o contractor, dalhin niyo po at magre-resign po ako. Wala po eh. O ano yung contractor na pumunta mismo sa opisina mo? Yung paliwanag mo, kakaiba. Panlilin lang pa rin. Di ba yung contractor, mga kababayan, yung babae na contractor, ano bang pangalan nun? Na nakipagkita mismo doon sa opisina nitong si Senador Erwin Tulfo doon sa Senado. O ano ba yun? Di ba nabanggit yun? Napangalanan yun kung sino yung contractor, yung babae na yun. Kaya nga nagkukumahog kayo, mga hayop kayo. Napalitan bilang chairman noon ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcolita dahil nga dahan-dahan ng mga kababayan, napangalanan na, natunto na itong mga hayop na ito. Dahan-dahan nang lumabas yung katotohanan. Kaya nga pilit nilang pinalitan noon eh. Itong si Senador Rodante Marcolita eh. Dahil alam nila sa kanilang mga sarili na talagang lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. At matutumbok talaga itong mga hayop na ito. Itong magkapatid na Tulfo na ito. Kukunwari lang itong mga hayop na itong matatapang itong mga animal na ito. Pag malalaking tao naman, di naman na kayang banggay. Bahag ang mga buntot nito. Magaling lang ito sa mga katulad natin, mga kababayan. Yung mga katulad natin na mga mahirap lang, kayang-kaya nilang sindakin. Pero pag yung mga matataas na wala. Urong ang mga bayag ng mga hayop na ito. Tandaan natin yan ha. Tandaan daw siya mag-resign. Pero paano nga lalabas itong mga ebidensya? Kontrolado ninyo lahat. Lahat ng investigasyon na nangyayari ngayon, kontrolado ninyo lahat. Ombudsman, kontrolado ninyo. Sandigan Bayan, kontrolado ninyo. DOJ, kontrolado ninyo. Sino ba yung aasahan na may mga hayop kayo? Wala. Bintalo ka talaga hayop ka. Yun na mga kababayan, abangan natin. Siguro, mag-resign itong si Erwin Tulfo kung ang taong bayan na mismo ang gagawa ng paraan para usigin kang senador ka. Yun na andito lang muna tayo bago tayo magtatapos. Ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan.
Shout out kay sino ba ito? Shout out kay Kuya Joe Sarts ha. Sama ko sa gym dati, nasa Manila. Shout out sa iyo, idol. Text mo nga sa akin yung messenger mo. Shout out na rin kay Operiano Vlog. At shout out na rin kay salamat ha. Operian Vlog. Shout out. Maraming salamat. Shout out na rin kay Roger Apabot. Roger Apabot. Shout out. Shout out na rin kay Biyahero Biyahirong Guard. Shout out ha. Shout out kay Biyahirong Guard. Maraming salamat. Hins TV. Shout out sa iyo, idol. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. At kay Ma'am Virgie Veralidios ng Apuliang Bulacan sa kanyang mga apo, Coco, Dion at saka si Yore at saka si Sagi. Shout out na rin kay Cesar Pilar. Shout out kay Joel RP. Shout out na rin kay Judy Francisco. Kay Ma'am Mibilin Balikaw. Shout out kay Gary Gorgonio. Shout out kay Lucrecia Dublon. At kay sino pa ba ito? At kay Crispin Del Rosario. Yun na, dito lang muna once again. This is Rondi TV mo. Ingat na lahat. God bless bawat isa sa atin.